Hello guys! Magandang buhay sa inyong lahat dyan. Ayan, sa mga sumusubaybay sa mutya ng kidlat. Ito na po ang ika-4 na episode. Ang pamagat po ng kwentong ito, ang pagkuha ng espadang kidlat sa bundok ng sinagoge. Enjoy po sa panonood. Salamat po. Ikaw ang mutya ng kidlat, pumapalo sa dilim, humahawi sa ulap. Bawat pagkulog ay sigaw ng tapang, panglaban sa kasamaan, sa kampo ng kadiliman. Mutya ng kidlat, ikaw ang aking lakas. At sa wakas, sa haba ng kanilang paglalakbay, ay narating na rin nila ang lugar ni Tay Imo. Oh, mga kasama, nandito na tayo sa lugar ni Tay Imo. Tara, bumaba na tayo at pumunta na sa bahay ni Tay Imo. Grabe. Ang tahimik naman dito sa lugar ni Tay Imo. Parang walang kabahay-bahay dito. Oo nga. Parang nakakatakot pa pag madilim dito. Dahil napapalimutan tayo ng kakabayan. Tara. Noy. Maglakad na tayo. Para matanong na natin kay Tay Imo kung nasaan ang espada ng kidlat. Sige, Kidoy. Tara na. Maglakad na tayo. At sa kanilang paglalakad ay hindi nila napansin na nasa harapan na pala nila si Tay Imo. Sino kayo? Ano ang kailangan ninyo sa akin? Sandali mga kasama, nasa harapan na natin si Tay Imo. Siya yan. Ah, ayan pala si Tay Imo. Para pala siyang si Tay Kimyo. Mukha rin siyang ermitanyo. Ang haba ng balbas. Pati buhok. Oo nga, Noy. Para silang magkapatid. Tara, tanungin na natin siya. Mawalang galang na po. Ako po si Gidoy. Ito naman po ang kaibigan ko, si Noy Noy. At mga kasama kong kaibigan, si Jericho at ang tikbalang. Pinapunta po kami dito ni Tay Temyo dahil sabi niya po, alam niyo po daw kung saan matatagpuan ang espadang kidlat. Saan po ba namin ito matatagpuan? Maaari po ba namin malaman? Ang espadang kidlat. Ang espadang kidlat ay matatagpuan ninyo sa bundok ng sinagoge. Ngunit mapanganib ang pagtungo doon. Bago nyo makuha ang espadang kidlat, kailangan talunin nyo muna ang nagbabantay dito. Ang taong bato. Sige po. Marami pong salamat, Tay Imo. Ngayon din po, pupuntahan namin ang bundok ng sinagoge para po makuha namin ang espadang kidlat
mag-iingat po kami. Marami pong salamat. Lalakad na po kami. Sige po, Tay Imo. Marami pong salamat. Kami lalakad na po ni Idoy at aming mga kasama papunta ng bundok ng sinagoge. Salamat po. Paano? Mga kasama, tara na sa bundok ng sinagoge. Walang sinayang na araw at oras si Lucky Doy para pumunta sa bundok ng sinagoge at makuha ang espadang kidlat. Makuha kaya nila ang espadang kidlat at matalo ang nagbabantay nito? Tutukan nyo lang, mga makikinig. At sa bilis magpatakbo ng kabayo ni Lucky Doy, ay narating na nila ang bundok ng sinagoge. Tingnan mo, Kidoy. Ayan siguro ang bundok ng sinagoge. Tingnan mo, mayroong malakas na talon. Marahil, nandiyan ang espadang kidlat. Oo nga, Noy. Tara, maglakad na tayo. Idoy, ay Noy, nakita niyo ba yung talon na yon? Sa likod ng talon na yan, mayroong malaking kuweba. Papasok tayo dyan. Sige, Jericho. Sige, pumasok tayo dyan sa kuweba na yan. Eka, parang ang laki naman ata ng kuweba na yan. Parang kayang pumasok ng isang higante dyan ah. Tama ka, Noy. Kayang pumasok na ng higante dyan. Dahil ang nakatira dyan ay yung nagbabantay na taong bato. Nakakalabanin natin para makuha ang espadang kidlat. Sige, tara na. Ako nang mauna. At sa pagpasok ni Kidoy sa napakalaking kuweba, ay meron silang narinig na malakas na yabag. Kidoy, hindi mo ba naririnig yun? Tingnan mo, parang yabag ng higante. Ang lakas. Oo nga, Noy. Kanina ko pa naririnig yun eh. Hindi kaya yan na ang taong bato? Huwag kayong maingay, mga master. Yan na ang taong bato. Tara, magtago tayo. At nagtago nga sila sa isang malaking bato. Pero hindi nila alam na narinig na sila ng taong bato at alam ng taong bato na nandyan na sila.
Kaibigan, wala kami intensyon na labanan ka. Nandito kami para kunin ang espadang kidlat na panlaban sa hari ng kasamaan. Maaari mo ba itong ibigay sa amin? Hindi nyo makukuha ang espada ng kidlat. Bago nyo makuha ang espada ng kidlat, dadaan muna kayo at inyo kung tatalunin bago makuha ang espada ng kidlat. Idoy, anong gagawin natin kung hindi siya papayag? Mukhang kailangan talaga natin siyang labanan. Wala tayong magagawa. Lalabanan talaga natin siya para makuha natin ang espadang kidlat. Paano? Ako munang lalaban sa kanya. Tumabi ka muna, Noy. Sige, Kidoy. Basta pag kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Nandito lang kami. Master Kidoy, mag-iingat ka. Ang alam ko, hindi siya tatabla ng kuryente o kidlat mo. Dahil gawa siya sa pusod ng lupa. Matibay ang pagkakagawa sa kanya. Hindi lang siya ordinaryong bato. Salamat sa paalala, Jericho. Pero wala tayong choice. Kailangan natin siya labanan para makuha natin ang espadang kidlat. Kidoy, mag-iingat ka. Tingnan mo. Sa sobrang lakas ng yabag niya, lumilindol ang paligid. Kaya mag-iingat ka, Kidoy. Sige, Noy. Ayoko to. Matatalo ko siya. Ngayon, takang pa to. Tikman mo ang kuryente ni Kidoy. Eto! Ah! Gaya ng sinabi ko kanina, Master Kidoy, hindi siya tatabla ng kuryente o kidlat mo. Paano kaya natin siya matatalo? Ano kaya ang gagawin natin? Hindi ako tatablan ng kidlat, mga Kidoy! Sige, ako naman ang susubok. Akong ba to? Tikman mo ang suntok ni Noy Noy. Eto! Ah! Ah! Aman ng bata! Kidoy, bilisan mo! Tumayo ka! Tatapakan ka niya! Ano? Tatapakan niya ako! Muntik na ako nun. Grabe. Ang laki pa naman ng paa niya. Siguradong durog ako pag natapakan ako niya.
Kidoy, umilag ka! Ayan na siya! Hindi nakapaganda si Kidoy. Kaya tinamaan siya at umilapon sa malayo. Ah! Oh! Kidoy! Hindi ko tayo. Pakiramdam ko. Napalian nata ako. Master Kidoy! Sandali lang. Gagamutin kita. Huwag kang gagalaw. Gagamutin ko ang mga butong na bali sa'yo. Sige, Jericho. At maya-maya lang ay bumalik ang sigla at katawan ni Kidoy dahil ginamot siya ni Jericho, ang munting duwende. Grabe, malakas uli ako. Parang hindi ako nabalian. Salamat sa'yo, Jericho. Walang anuman, Master Kidoy. Iyan ang aking kapangyarihan. Magpagaling ng mga nabalian at mga sakit. At kahit ano pang mga sakit ay kaya kong pagalingin. Wow, ang galing. May special power ka pala, Jericho. Ayos ah. Paano kaya natin siya matatalo, Noy? Ano kaya gagawin natin? Ito'y mayroon akong napansin sa taong bato na yan. Nakita mo ba yun nasa ulo niya? Sa may bandang noo? Meron dun kumikislap na parang hindi ko alam kung kristal ba yun. Baka yun ang buhay niya. Baka pag nabasag natin yun, baka dun natin siya matalo. Hindi ko napansin yun, Noy. Oo nga, no. Pero paano? Anong gagawin natin? May naisip akong paraan, Kidoy. Last na paraan na natin to. Pag pumalpak tayo dito, wala na tayong paraan. Wala na tayong magagawa. Hindi na natin makukuha ang espadang kidlat. Kaya kailangan mapagtungtumpayan natin to, Kidoy. Sige, Noy. Sabihin mo, anong gagawin natin? Ganto. Aliwin mo lang ang taong bato. Dahil pupunta ako sa likod niya. At aakyat ako doon. Sa bato na yun. At tatalunin ko ang ulo niya. Doon susuntukin ko yung kristal na nasa noo niya. Basta alawin mo lang siya. Palabasin mo yung liwanag ng kuryente mo para masilaw siya. Sige, game ako dyan, Noy. O paano? Gawin na natin para matapos na to. Palain mo nga naman, no? May talino ko palang tinatago, Noy. Siyempre, number 1 sa klase to eh. Sige, gawin na natin, Noy. O paano? Ikaw nang bahala sa taong bato, ah. Sige, Noy.
At inaliw nga ni Kidoy ang taong bato, habang si Noynoy naman ay dahan-dahan umaakyat sa malaking bato. Hoy! Taong bato! Lumingon ka dito! Habulin mo ako! Bilis! Takbo! Baka! Takbo! Sige, taong bato! Halika rito! Dito ka! Lumapit ka! Bilisan mo! Nasaan na si Noynoy? Ayun. Malapit na siya sa taas. Sige. Itoy, ngayon na. Palabasin mo na yung liwanag ng kuryente mo. Oo, sige Noy. Eto na. Taka ngayon, taong bato. Eto na ang liwanag ng kuryente. Ah! Nasisilaw ako! At isang napakaliwanag at nakakasilaw na liwanag ang lumabas kay Kidoy. At dahil sa sobrang liwanag ay nasilaw ang taong bato. At sa pagkasilaw ng taong bato ay doon umatake si Noynoy. Ngayon, ako naman. Ito na ako. Ah! Ah! Oh, hindi! At sa wakas ay nagawa ng magkaibigan na matalo ang taong bato. Ngunit sa pagkabasag ng taong bato ay mayroong nilalang na lumabas. Ayos, Noy! Nagawa mo! Nagawa natin! Natalo natin ang taong bato! Oo nga, Noy! Ang galing! Teka, parang may nangyayari sa taong bato. Oo nga, Kidoy. Parang nagpapalit siya ng anyo. Oh, ano yan? Ano yan? Isang anghel ba yan? Hindi, Kidoy. Isa siyang engkanto. Magaling, magaling. Hinahangan niyo ko sa inyong ginawa. At dahil sa inyo, natanggal ang sumpa na ginawa sa akin.
at nakalaya ako sa pagiging taong bato. At dahil dyan, ay ibibigay ko sa inyo ang espada ng kidlat. Ako ang nagbabantay dito dahil ako'y pinarusahan ng isa ring engkanto dahil masyado akong sakim sa lakas at kapangyarihan at natalo nila ako at isinumpa nila ako at ako'y ginawang taong bato. Kaya lubos ako nagpapasalamat sa inyong magkaibigan. Kaya heto, Kidoy, tanggapin mo ang espadang kidlat. Para sa iyo talaga yan. At inuwan na ni Kidoy ang espadang kidlat. At sa wakas, nakuha na ni Kidoy ang espadang kidlat. Matatalo na kaya niya ang hari ng kasamaan? Kidoy, ang galing. Nasa iyo na ang espada ng kidlat. May pag-asa na tayo na matalo ang hari ng kasamaan na si Lagun. Oo nga, Noy. Maraming salamat sa iyo. Ano bang itatawag namin sa iyo? Kaibigan na lang. Kaibigan, maraming salamat sa iyo at sa espadang kidlat. Sige mga kaibigan, mag-iingat kayo at ingatan mo ang espadang kidlat dahil pagmamayari yan ng isang magiting na nilalang na ang pangalan ay Kidlat. Kaya ingatan mo, Kidoy. Susuportahan kita sa bawat laban mo. Sige na, umayo na kayo. O paano mga master? Tara na. Bumalik na tayo kay Titanium. Dahil malapit na magdilim. Malayo pa ang ating lalakbayin. Sige mga kasama, tara na. Umuwi na tayo. Sige Kidoy, gutom na ako eh. Wala makain dito. Ito talaga Noy, puro pagkain na lang nasa isip mo. Halika na nga. At sila'y umuwi na, pabalik kay Titanium. Dala-dala ang pag-asa na matatalo ang hari ng kasamaan at kampo ng kadiliman. Pakatutukan ang bawat ang bawat pangyayari dito lang sa Mutya ng Kidlat.